Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes sa ika-11 na linggo sa karaniwang panahon, panibagong pagkakataon, panibagong pag-asa. Nawa ang buong isang linggong ito ay maging punong-puno ng biyaya at pagpapala para sa atin na siyang mas maglalapit sa atin sa Diyos. Sa pagsisimula ng panibagong isang linggo, gamit ang Ebanghelyo mula kay San Mateo. Ito'y nagpapaalaala sa atin kung papaano mamuhay bilang mabuting mamamayan at bilang mabuting anak ng Diyos. Sinasabi upang tayo ay maging mabuti at karapat-dapat na matawag na mga anak ng Diyos. Siguraduhin natin na tayo'y masunurin sa utos ng Diyos. Siguraduhin natin na ang mga ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay kung ano lamang ang inaasahan ng Diyos sa atin. Sikapin natin na lumayo sa masama, umiwas sa kasalanan. At upang tayo ay maging mabuting mamamayan, sinasabi ng ating Panginoon, magbayad ng tamang buwis. Sinasabi niya kay Pedro, sa palagay mo, kanino dapat sumisingil ng buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? At alam ni Pedro ang sagot, sa mga dayuhan po. Ang dapat binubuwisan ay ang mga dayuhan at hindi ang mga mamamayan. Pero itong lumapit at nagtanong kay Pedro, mukhang pati si Jesus at si Pedro na mamamayan at hindi dayuhan ay gustong singilin. Kaya sinabi ni Jesus kay Pedro, magbayad ka ng buwis para sa akin at para sa iyo, para wala silang masabi. Tamang buwis, eksakto, walang labis, walang kulang. Sa ganyang paraan, magiging mabuting mamamayan tayo. Kaya dito sa puntong ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba, katulad ni Jesus, ay nagbabayad ng tamang buwis? Ako ba, katulad ni Jesus, bagamat hindi naman talaga dapat magbayad ng buwis, ay nagbibigay ng kung ano ang maluwag sa ating puso para ibayad at para ibigay sa pamahalaan, sa pamunuan. Isang nakakalungkot na katotohanan sa ating lipunan na umiiral ngayon. May mga professional nagpakadalubhasa, pumasa sa exam para lamang i-hire upang ang buwis na dapat bayaran ng isang kumpanya pababayan. Huwag i-declare ang totoong buwis na dapat bayaran. Tama po ba? Marami sa atin ganoon. Hindi nagbabayad ng tamang buwis. At ang sinasabi,
nasa gobyerno, nasa posisyon. Kailan kaya tayo mamubuhay bilang mabubuting mga anak ng Diyos at bilang mga mabubuting mamamayan? Ipagkaloob-nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na simulan natin sa ating mga sarili at maging inspirasyon nawa tayo sa bawat isa kung papaanong dapat namumuhay ng mga mabubuting anak at mamamayan ng Diyos at ng bayan.